Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 57 at 58 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Hindi nga makapaniwala etong si Tangi na doon mamamatay ang kanyang bossing at kasabay na nagsimulang umulan ng kanyang mga naging alaala kasama itong si Yunwo. Lubos nga siyang nilamon ng matinding galit at na-activate ang kanyang giantization at nagpakawala ng isang napakalakas na palahaw. Mabilis nga niyang tinumbok ang direksyon at pinaslang etong gagambang nagdulot sa kaniya ng matinding sama ng loob sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake na lumika ng isang napakalakas na pagsabog. Patuloy nga niyang inilalabas ang galit sa kanyang dibdib hanggang sa marinig etong boses ng binata na marahang sinambit kay Tangi na maaaring ihintunan niya ang kanyang isinasagawa. Lubos na nabigla etong kanyang alaga na masilayang ayos lamang etong kanyang bossing at agaran niya itong niyakap habang lumuluha. Ipinahayag nga niyang takot na takot nga raw siya sapagkat iniisip niyang tuluyan ng napaslang etong nasabing binata. Naagaran namang ipinaliwanag na buwat sa nakadama nga raw siya ng mali sa mga nangyayari kung kaya't ginamit niya kaagad ang kanyang skill na blink at ang nakita nitong si Tangi ay walang iba kundi isa lamang kanyang after image. Nagreklamo nga sa kanya itong kanyang alaga sapagkat lubos nga raw siya nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Nabagya namang ikinahiyang marinig nitong si Yunwo kaya't ipinaliwanag na lamang niyang hindi niya inaasahang ganito ang magiging reaksyon nitong si Tangi at bagya nga siyang nakadarama ng tuwa para sa bagay na iyon. Subalit lingid nga sa kalaman nitong ating pangunahing tauhan ay pasimpleng tumatawa naman etong kanyang alaga sapagkat para nga dito ay alam na nga raw niyang magagawa nitong kanyang bossing na maiwasan ang ganong klase ng pag-atake kung kaya't huwag nga raw isipin nitong ganon siya kadaling maluloko. Pagkatapos ay inilahad nga sa kwento na habang nagsasagawa itong sina Yunwo at Tangi ng pakikipaglaban kontra sa mga gagamba ay ang siya namang opisyal na pag-release ng ikalawang episode ng King of the Mask Combat. Literal na halos nabanggit na nga ang lahat ng mga kilalang mahuhusay na personalidad at manlalaro sa larong arena, tanging matukoy lamang kung sino nga daw ba ang nagtatago sa misteryosong karakter na romantic assassin. Walang sino man sa mga ito ang nakaisip sa posibilidad na ang nasabing individual ay walang iba kundi si Alibos. Buot ng ito ngang si Yang Chan ang do'y nagpapanggap sa kanyang katauhan. Kaya't nung tanggalin nga nito ang kanyang maskara ay lubos na hindi inaasahan ng lahat na siya ay walang iba kundi si Alibos na mas lalo lamang nagdulot ng samot-saring komento. Ayon pa nga sa ilan ay napakahusay nitong manlalaro sapagkat wala pa ito maski isang talo magmula nung magsimula siyang maglaro sa arena. Sa kabila ng napakaraming beses na tinatarget na siya ng mga kilalang driver at maging ng ilang bigating guild na kung saan ay nakataya pa ang character deletion bet. At dahil nga sa kanyang napakagandang record at pasilip sa kakayang ipinapamalas sa episode 2 ay mas lalo lamang uminit at tumaas ang halaga ng kanyang pangalan sa larong arena. Isa nga sa mga nagka-interes sa kausayan nitong binata ay etong individual na tatawagin na lamang nating Mr. Chen na tumatayong manager ng Adidas Asia. Literal na ninanais nga nitong ma-recruit etong si Alibos na sadyang ikinabigla nitong kanyang alalay. Paliwanag nga nito na kasalukuyang affiliated etong binata sa kumpanyang Nike kaya't hindi ito magiging madali subalit sadyang walang paki etong si Mr. Chen sa kanyang mga paliwanag at tanging nais na masunod ang kanyang gusto. Kung kaya't kahit mahirap at bagyang naiinis ay magalang na sinagot na lamang siya ng kanyang alalay na gagawin niya ang lahat ng abot niyang makakaya. Subalit ang reaksyon at kilos nga niya ay agarang nabasa nitong si Mr. Chen at galit na nawikang huwag nga raw siyang pagsasalitaan ng di maganda sa kanyang isipan na talagang ikinabigla nitong kanyang alalay. Samantalang sa kabilang banda ay patuloy nga lamang etong sina Yunwo at Tangi sa pagpaslang ng mga gagamba na nasa loob nitong instant dungeon. Naging mahusay nga ang kombinasyon nitong dalawa at sadyang naging mabilis ang pagdidispatcha ng mga ito sa mga halimaw dahil sa pag-level up ng kanyang alaga. Maya-maya ay natigilan nga sila nung kanilang marinig mula sa di kalayuan ang tunog ng malalakas na yabag at kasabay na napagpasyahan na tahakin ang kinaroroonan nitong tumatayong boss ng dungeon. Tahimik na pumasok nga ito sa kuta nitong bossing ng mga halimaw at bagyang inoobserbahan ang dambuhalang gagamba mula sa di kalayuan. Ayon nga sa binata na hindi magiging madali ang kanilang isasagawang misyon kung kaya't kinakailangan nilang maging maingat. Ang halimaw ngang ito ay tinatawag na 5 Elemental Spider Crustle na isang bagong uri ng boss monster sa larong arena. Paliwanag pa nga niya na maging ang mga bigating guild ay mahihirapan sa ganitong klase ng halimaw at normal lamang na makailang beses silang mawawipe out bago tuluyang mapag-aralan ng husto kung papaano ito tatalunin. Taimtim nga siyang nag-iisip kung anong klase ng taktika ang pinakamainam na kanyang gamitin laban sa gagamba at tiningnan ang mga natitirang abilidad na maaari pa niyang gamitin.
Doy napagpasyahan nga niyang gamitin etong tinatawag na cursed bracelet na nagbibigay ng karagdagang magic power at mabilis na naghanda ng pag-atake para dito sa halimaw na walang kamalay-malay mula sa di kalayuan. Ayon pa nga kay Yunwo na ito ang kanyang magiging pambungad na pagbati sa naturang gagamba kasabay ng pagpapakawala ng kanyang pag-atake patungo dito mga master. Sa mga oras na iyon ay abalang nag-iisip etong pinakaboss ng mga gagamba kung sino nga ba ang lapastangang pumapaslang sa kanyang mga itinuturing na anak. Hindi nga siya makapaniwala na magagawang mapasok ang kanilang lokasyon ng kung sino man at ang masilayan ang mga labi ng kanyang mga anak ay lubos nga niyang ikinadama ng matinding galit at seryosong nagbanta na hindi niya mapapatawad kung sino man ang may gawa ng mga ito. Kasabay nga noon ay ang dagliang pagtama ng pag-ataking pinakawalan nitong binata na direktang tumama sa katawan nitong gagamba at agarang napagtanto na ang nasabing aksyon ay kagagawan ng nanghimasok sa kanilang kuta. Samantalang makikitang tuwang-tuwa naman etong si Yunwo sapagkat aniya ay sinalo nitong gagamba ng direkta ang kanyang pag-atake habang ang masilayan nga nito ang pagmumukha nitong ating masiyang pangunahing tauhan ay agaran nitong nasambit sa kanyang sarili na kaniya siyang papaslangin. Agad nga siyang nagpakawala ng isang napakalakas na palahaw kung saan ang mga naglalakihang kalupaan sa naturang lugar ay nagsimulang mahulog na sadyang ikinabigla naman nitong sina Yunwo at Tangi. Napagtantungan nitong binata na ang lokasyon na kanilang kinaroroonan ay marahil ang tinatawag na lungga ng nasabing boss ng mga gagamba at malamang araw ay sadyang idinala sila nito sa naturang lugar upang dito labanan. Nagsimula ngang maging kulay pula ang mga kristal na nasa likod nito at kasabay na nagpakawala ng napakaraming nagliliyab na mga pag-atake patungo sa direksyon nitong dalawa. Pagkatapos noon ay muli nga naging kulay asul at ang mga yebe naman ang ginamit na panlaban dito sa ating pangunahing tauhan at kay Tangi. Napagtantungan nitong binata na kasabay ng pagbabago ng kulay ng mga kristal sa likurang bahagi nitong gagamba ay ang pag-iba ng elemento na ginagamit nito sa pakikipaglaban. Doy nakaisip nga siya ng kakaibang taktika at agarang inihagis etong kanyang alaga patungo mismo sa direksyon nitong boss ng mga halimaw na hindi naman nagustuhan nitong nabibiglang si Tangi na gumawa pa nga ng Universal Angry Sign. Agarang kumilos nga itong kanyang alaga at gumawa ng pag-atake na talagang ininda nitong nasabing gagamba. Bagyang naging mayabang pa nga ito buwat sa pag-level up. Subalit kapwa sa mga oras na iyon ay masisilayan natin etong kanyang bossing na nababahala at nais na paalisin doon etong si Tangi. Hanggang sa natigilan nga ito noong kanyang mapuna na nakatuon na sa kanya ang atensyon nitong gagamba. Naguguluhan nga itong kanyang alaga buwat sa hindi niya maunawaan na siya ay nagamitan na pala ng skill na stun at hindi na magawa pang kumilos. Kasabay ng pagtanggap nito ng isang napakalakas na pag-atake na nagpatalsik sa kaniya patungo sa kinaroroonan nitong si Yunwo. Isang atake nga lamang ang kinailangan nitong boss ng mga gagamba upang mapawalang bisa ang gentization nitong si Tangi na kasalukuyang nakaupong nahihilo sa lapag. Doy muli ngang kuminang ng kulay dilaw ang mga kristal na nasa likurang bahagi nitong gagamba at nagsimula ng gumawa ng tila ba putik na mabilis na bumalot sa paligid nitong binata at planong ikulong siya dito ng tuluyan. Subalit madali din lamang itong nawasak ng ating pangunahing tauhan at sadyang ang bagay na iyon ay mas lalo lamang ikinagulo ng isipan nitong nasabing gagamba. Habang etong binata ay tanging iniisip lamang ang mga pabuya, EXP at titulong maaari niyang makuha mula sa pagpaslang ng naturang boss level monster. Nagpatuloy pa nga ang kanilang sagupaan ng ilang oras hanggang sa ating masisilayang pagod na itong si Yunwo na naabot ng limitasyon ng kanyang makakaya. Subalit gayon din etong gagamba na naputulan nga rin ng ilang mga galamay. Alam nga nitong binata na kapag nagpatuloy pa ang kanilang sagupaan ay tiyak na mas malalagay siya sa delikadong sitwasyon kung kaya't kaniya ditong napagpasyahan na gamitin ang item na tinatawag na Desert Dragon's Purification na nagpapataas ng lakas ng pag-ataking gumagamit ng apoy. Agad naman siyang sinabayan nitong gagamba sa pamamagitan ng kombinasyon ng apoy at yebe na kaniyang kapangyarihan at kapwa ang kanilang mga pag-atake ay sinalubong ang isa't isa. Aminado nga etong binata ng pinakawalang pag-atake nitong boss ng mga halimaw ay di hamak na mas malakas kumpara sa kaniya na ikinatuwa naman ito at iniisip na siya na ang panalo sa kanilang laban. Gayon din may paghihiganti ang mga anak niyang namatay. Subalit masisilayan naman natin itong ating pangunahing tauhan na nakangiti at muling nagpakawala ng panibagong pag-atake na muling tumama sa ulong bahagi nitong gagamba. Masaya ngang nasambit nitong si Yunwo na siya ang nagwagi sa kanilang sagupaan. Galit na galit nga itong gagamba sa pagkatalong kanyang sinapit. Gayon din wala nga itong planong sumuko na lamang at nais na isama itong si Yunwo sa kanyang kamatayan na hindi na rin niya nagawa pa at tuluyan na lamang bumagsak sa lapag. Ang naging panalo nga nitong binata kontra sa nasabing gagamba ay agad na kinilala ng system at ipinagkalob sa kanya ang iba't ibang mga pabuya gayon din ang titulo ng Ruler of the Spider Mine.
Lumapit nga siya sa tabi nitong boss ng mga gagamba at literal na nanlaki ang kanyang mga mata mula sa item na Krassel's Curse, na isang uri ng maskara na nagkakaloob na magawang gumamit ng 5 uri ng elemento sa sino mang gumamit nito sa loob ng 5 minuto. At ang mapasakamay ang isang unique item na kagaya nito ay lubos na ikinatuwa ng ating pangunahing tauhan sa kwento, mga master.